Magandang araw po muli sa ating lahat. Muli po tayong nagbabalik at magbabahagi muli tayo ng video dito sa ating channel. Ito'y tungkol dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinasagawang hearing na ito na mukhang hindi pa yata matutuloy. Sa mga hindi pa nakasubscribe, click lang ang subscription button at i-click din na rin ang notification bell. So yun nga, base sa nakalap natin na ito na news, basahin ko po sa inyo ito'y mula sa DCMM Radio Patrol. Pinagbigyan ng International Criminal Court ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa kanyang confirmation hearing na itinakda sa Pebrero 23. Pinaliwanag na ni Filipino lawyer and former Ateneo School of Government Dean Tony Lavinia na ang confirmation hearing ay kahalintulad ng mga pre-trial proceedings sa Philippine Justice System. So yun, mukhang hindi ano kaya ang dahilan at bakit hindi makakadalo itong si dating Pangulong Duterte. At malamang marami na ng mga anti-Duterte ang maghihinagpis o talagang mag-aalboroto na naman sa inilabas na ito na pakayag o balita. At dahil dito sa ating nakalap na ito, meron ditong mga komento yung mga netizen. Ayan yung ayan yung so basahin natin yung mga komento. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng mga nag-comment dito. Hindi kaya ang dahilan ng ayaw humarap dahil hindi niya matanggap ng harap-harapan ng hatulan siya. So ano kaya ang pinaka-dahilan talaga dito ni dating Pangulong Duterte? Kaya dahil sa may nararamdaman ko, so ano pa ang pinakadahilan ni dating Pangulong Duterte at hindi siya makakadalo? So itong mga komento nating mababasa, siyempre iba't ibang reaction to babasahin natin Kahit hindi ka dumalo, alam ng ICC na admitted mo na TG Kitokang ang kasalanan base sa video and documents submitted na instead of years in Hodge jail. Ano bang pronounce dito sa Hague jail? It may be years na lang dahil sa age mo 81. It can reduce to 5 years. Parang ang hirap ipagtanggol kung sunod-sunod ang lumalabas na impormasyon. Parang group photo na lahat gustong nasa likod para hindi mapansin. Yung tipong may birthday cake pero walang gustong umamin kung sino may birthday. Iba na to, parang napakalayo na ng komento ng iba rito Parte ng strategy nila yan para di makita ng tao tunay na kondisyon ng matanda. So yan, parang may dito iba naman ito. Hindi na nakakagulat na lumabas ang mga pangalan nila kasi sila talaga yung laging nasa tabi ni Duterte noong height ng war on drugs. Kung may due process, dapat pareho sa Pilipinas at international courts. Parang naglalaro ng dodgeball pero accountability yung bola. Kung walang mali, bakit takot harapin ang proseso? Yun. Napakahaba ng mga komento. Kaya pagbigyan natin basahin ito, This is bigger than politics kasi buhay ng tao ang involved, kaya hindi pwedeng gawing drama lang. Nakakapagod na puro denial ang narinig sa halip na explanation. Takot? Kala ko ba pagsisipain? Parang kulto lang. Ngayon alam na, talo na sa kaso kaya ayaw nang humarap. Tulog-tulog na lang hanggang madido sa kulungan.
So, iba't iba ang reaksyon ng mga tao, no? Talagang yun ay mga nanggagaling at yun ang nakikita nila at yun ang pananaw nila. So, hindi natin masisisi ang mga tao. So, ano nga ba talaga ang dahilan, ang pinakaugat at dahilan? Dapat may explanation din dito ang ICC. At hindi lang puro ganitong news ang ating nababasa. Dapat linawin din nila kung ano talagang punot dulo, bakit hindi siya makakadalo ng hearing na ito na sinasabi nila rito. Kung tutusin, kung talagang ano siya, bakit ano ba pupunta lang naman siya sa isang courtroom, yun lang naman siguro yun eh. Confirmation hearing ang sinasabi rito eh, kung nakatakdang gawin sa February 23. Pero paano nga ba niya rin may paliwanag kung ganitong hindi siya dadalo, paano mapapakinggan ng taong bayan ang kanyang side, no? So kung may mas mabigat na dahilan man o ano man ang nito, pero dapat kasi nagbibigay din ng pahayag dito yung ICC at maging ang kampo ni Duterte kung ano talaga ang pinakadahilan kung bakit hindi siya makakadalo. Maghanap tayo ng video, baka may video tayong makalap dito na kaugnay dito sa sinasabi na ito na balita na hindi siya makakadalo sa confirmation hearing na sinasabi nila. Ito, meron dito ako na hindi ko alam kung ito ay tungkol kay Duterte. Pinagbigyan ng International Criminal Court ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na dumalo sa kanyang confirmation hearing na itinakda sa Pebrero 23. Paniliwanag ni Filipino lawyer and former Ateneo School Government Dean Tony Lavinia na ang confirmation hearing ay kahalintulad ng mga pre-trial proceedings sa Pilipinas justice system. At dahil wala tayong nakalap na video balita ka tungkol kami kaugnay doon, ito naman ang basahin na lang natin yung tungkol sa mga biktima. Naghahanda ang mga pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa pagsisimula ng pagdinig sa International Criminal Court na magpapasya kung harap sa paglilitis dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng hindi bagba sa 76 pagkamatay sa kanyang drug war. Habang umaasa ang ilan sa pananagutan at justisya, may mga Pilipino pa rin naniniwalang dapat sa lokal na korte litisin ang dating Pangulo. Git ng mga kaanak ng biktima, mahalaga ang pagdinig bilang hakbang tungo sa pananagutan matapos sumanong mabigo ang sistemang panghukuman sa bansa na magsagawa ng kredibling investigasyon. Ayun. Ibig sabihin dito, hindi pa nakapag bigay ng ng pahayag ang kampo ni Duterte bago ang sinagawa yung balitang ito. So, yun, tapusin na natin dito. Kung nais nyo magbigay ng inyong opinion, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Maraming salamat, mabuhay po kayo, God bless po sa ating lahat.